mula sa 702 DZAS, ang gabay ng sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Maraming na aga sa inyo naming nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga listeners sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din sa ating mga kaagapay sa 1197 DXFE Davao. At sa mga naririto sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado na umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzales. At ako pa rin po si Atty. Jeremiah Belhica at ito po yung programang Tabas ng Batas dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng Kapisanan mga Broadcaster ng Pilipinas at tayo po ay napakinggan at napapanood sa Facebook at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa Channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan po ng GCTV. At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sila Absidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, of course si Bri de la Cruz, Shekinah Abalon, at maging ang ating kasama lagi na si Ming Katiangco, kasama rin ang ating Prodtext na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Calayag, Bong Chica at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. Meron pala tayong ipag-aanyaya, Atty. Jeremiah, Yes. sa ating mga kaagapay. Ito ay isang malaking milestone sa ating programa sapagkat ang Tabas ng Batas po bilang isang programa dito sa DZAS ay magdiriwang ng kanyang, take note, 20th anniversary. Ayan. Wow! Talaga pong napakatapat po ng ating Panginoon na sa loob po ng 2 dekada ay nakasama po ninyo ang Tabas ng Batas. At bilang bahagi ng ating 20th anniversary, magkakaroon tayo ng labang drum roll dyan. Ayan. On the ground event. Ayan. Kung saan mag-aalok po tayo at magbibigay po tayo ng serbisyo, libreng legal na serbisyo po para sa 50 na individual na humaharap sa iba't ibang legal concerns at mga katanungan. So kailan po ito? Ito ay gaganapin sa April 25, 2025. Iyan po ay Biyernes. Pakinote nyo na po yan. Yan po ay sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. 9 to 12 noon. Saan po ito magaganap? Ito po ay sa 38th floor, One Corporate Center. Ito po ay nasa Ortigas. At makakasama nyo kami. Ang inyong lingkod, si Atty. Jeremiah. At ito ang ating mga magigiting na abogado na kasama ang Belhica, Aranas, Baldueza, De La Cruz, and Associates Law Offices para po makatuwang natin sa pagbibigay po ng legal na payo at gabay, lalo na sa mga kababayan natin walang sapat na access sa ganitong serbisyo. Kaya, ito na. Kung kayo po ay may kakilala o maging kayo mismo ay may pangailangan po sa isang libreng legal assistance or ito pong pagpapayo, huwag niyong palampasin ang pagkakataong ito. At pinaparating na rin po natin sa ating partner law office. Again, Belhica, Aranas, Baldueza, De La Cruz and Associates Law Offices, ang pasasalamat po ng Tabas ng Batas sa inyo pong pakikipagtulungan at partnership dito sa isang very special na ating pong programa para sa ating 20th year anniversary. Yaman na lamang at nabanggit mo yan, Attorney Cho,
Jonah, no? Actually, yung aming law office nagse-celebrate din ng 10th year anniversary, kaya ito ay also giving back natin at suporta na rin sa ating programa. In fact, kami po yung nadagdagan ng isang partner, kaya Belgica Aranas, Alim Nang at De La Cruz. Ayan. So baka magtampo naman yung isang nawala sa pangalan. Ayan, kaya po ay excited ho tayo na makita-kita po lahat siya. Kaya sa punto pong ito, inaas naman natin pasalamatan pa rin kayo na patuloy nating kaagapay sa 20 years ho dito sa Tabas ng Batas at nakaka-partner naman po sa ministeryo po ng FEBC. Na sa tulong ho ng Panginoon at sa inyo pong suporta ay 77 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. At sa mga nais naman pong maging kabahagi po ng ating ministeryo, maaari po kayong mag-message sa aming pong Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV o bisitahin nyo na rin po ang ating pong website sa donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Bago tayo magpatuloy sa atin pong special program for today, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6. Ang sabi po, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya ang aalalanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahaki. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. At maaari kayo magpadala sa aming Facebook page ng inyong mensahe, ang Tabas ng Batas FEBC. Sa ating pong pagbabalik, tutungo na tayo sa ating espesyal na episode ngayong araw. At dahil tayo po ay nasa election season, ayan, ay tatalakay po tayo ng mga batas at mga bagay na may kinalaman sa ating halalan. Kaya wag ho kayong magbibitaw at wag ho kayong aalis. At magbabalik din ho kami pagkatapos lamang ng ilang paalala dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! La 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 la. Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi. Aba, syempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mancha at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba. Ganun? Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi. Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mancha. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan. Gusto mo ba ng kwentuhan na mabilis lang? Parang coffee break. Kinig ka na sa Kapetira. Kwentuhang makabuluhan kasama ang iyong kaibigan. Kinig na tuwing Sunday, 6:45 to 7 p.m. with Pastor Rolivic Tira. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Puno na ba ang inyong piso para sa Radyo Coin Banks? Dalhin na ang mga ito sa ating partner Christian Bookstore branches na pinakamalapit sa iyo. Sa Metro Manila, Philippine Christian Bookstore CCF Center, Pasig City. PCBS EDSA Cubao, Eton Centris, SM Fairview, Makati Bethany, Masagana Taft Avenue, Monumento, Caloocan at Web Store Mandaluyong, CLC Bookshop Valenzuela City,
Back to the Bible Bookstore, Quezon City. Sa Bulacan, PCBS Bukawe, CLC Bookshop Malolos. Sa Cavite, PCBS SM Dasmariñas at PCBS Imus. Sa Laguna, PCBS Los Baños at PCBS Santa Rosa. PCBS Angeles City, Pampanga. Para sa mga detalye, bisitahin ang febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605. Maraming salamat po. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tabas ng Batas! Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Okay, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating po special na programa po ng Tabas ng Batas ngayon. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Bellica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales at muli ay amin kayong wini-welcome sa ating espesyal na edisyon ng Tabas ng Batas kung saan tatalakayin po natin ang mga napapanahon na talaga napapanahon kasi nga naman halala na kung kaya't kinakailangan malaman natin ang mga impormasyon na dapat nating malaman bilang mga botante at mamamayan ng bansang ito. Sa episode po na ito, sisiyasatin natin ang mga mahalagang detalye, of course, yung batas, kung saan nakasalig itong ating karapatan para tayo ay maghalal ng ating mga pinuno, ng mga opisyal ng ating pamahalaan, yung proseso, ano pa ba ang mga kaakibat, issue na makakaapekto sa ating mga pagboto at pagpili ng ating mga ihahalal. Kaya habang mapalapit po ang araw ng eleksyon, marami na sa atin ang mga may tanong. Kaya't sa oras po na ito, sa programang ito, magbibigay linaw po tayo at magpapaliwanag tungkol sa mga batas na may kinalaman dito at kung paano ang ating boto at ang ating partisipasyon bilang mga mamamayan ay meron pong malaking epekto yan sa ating kinabukasan at kinabukasan, of course, ang ating mga anak. Kaya, Atty. Jeremiah, paano ba natin ilalatag ang mga pag-uusap at diskusyon patungkol rito? Tama po yan, attorney. Kaya nga sa ganang yan at ito election season, sisimulan natin ang ating series ng pag-uusap, parang election primer siya, sa tinatawag natin na a series ng mga usapan natin on what every Filipino voter must know. No? So we will give a legal guide to the election. So ano ang dapat malaman ng bawat Pilipinong bumuboto o boboto sa atin pong bayan. So ano ba ang atin pong mga kinakailangan malaman? Kaya sa darating pong mga linggo, ay mapapakinggan po natin ang iba't ibang mga topics po natin, the legal foundations of the Philippine election, choosing the right candidate, ang mga election offense, ano ba ang mga pinagbabawal, ano ba ang yung sa media misinformation, sa mga cybercrime, at ano ba yung responsibilidad natin pagkatapos ng eleksyon at paano natin i-hold accountable ang mga leaders natin. Kaya talagang punong-puno talaga, attorney, ang ating at kaabang-abang yan, ha? Yes. Oo. Kasi marami po kayong matututunan at gagawin po natin na talaga namang very relevant ang mga impormasyon na ibibigay po sa inyo. Yan, So ito po, Kaya sa araw na ito, sisimulan natin ang ating series na What Every Filipino Voter Must Know, a Legal Guide to the Election. Ngayon, sa ating unang topic dito sa series na yan ay ang ating pag-uusapan sa unang-unang araw ay
ang first topic natin entitled The Legal Foundation of Philippine Elections. No? Ano ba ang Ayan. legal foundation ng ating Philippine election? No? Ang goal po natin ay kayo po ay ma-educate sa inyong constitutional, legal basis at biblical basis po Yes. natin sa atin pong election. Ano? Kasi yun ang mahalaga. Mas matibay po ang atin pong biblical basis. Now, Tama. bakit ho ba mahalaga ang eleksyon? No? Why does election matter? Una po sa lahat, maintindihan natin that election is actually the backbone of our democracy. And ang tawag po natin, democratic republicanism. Ibig sabihin, meron ho tayong mga representatives na inihahalal ng taong bayan. Ano po? Na nag-i-ensure na ang ating pamahalaan ay tumatakbo at nagpapatuloy, at hindi lamang po yan, na ito po ang ating po mga leadership ang nagre-reflect sa kalooban at kagustuhan po ng taong bayan. No? A leadership that reflects the will of the people. Pero ano ho ba ang foundation? Bakit yung iba kasi sa atin mga ari nagsasabi, ayoko na nga mag-participate sa gobyerno, sa election, kasi wala namang pagbabago, at meron pang ibang mga Christian na sinasabi na hindi na nga ho ako nagpaparehistro, attorney o pastor, ayaw na namin makapag-participate, nagpipray na lamang kami. Ito po ba ay, tama po ba yung ganong klaseng attitude? Well, ang sinabi po sa banal na kasulatan, no, ang gobyernong sibil ay ministry po yan ng Lord. It's a ministry of God. Ibig sabihin, ito po ay hindi hulikhain lamang na isang tao, at malinaw po na sinabi ho mismo sa Romans chapter 13, verse 1 to 4, that let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Ang ibig sabihin po na to, ang gobyerno po mismo, bagamat tayo po ang naghahalal, ang Diyos po ang siyang nag-o-ordain, at siya din po ang nag-i-establish ng justice at nagme-maintain ng kaayusan. Yan po ang pangunahin at pinakamahalagang trabaho po ng gobyerno, ang panatiliin ang hustisya at mag-maintain ng order. Maaring yung iba sa atin nagsasabi, no, attorney, na bakit naman hindi naman lahat ng tao sa gobyerno nagme-maintain ng order, o minsan sila pa nga ng gugulo, o kaya wala namang hustisyang ibinibigay. But that does not take away the sacred and divine purpose and calling ng Diyos sa pamahalaan ng gobyerno, no? Government is an ordained ministry po ng ating Panginoon. Kaya nga po, sinabi nga po ng Proverbs 29 verse 2, righteous leaders promote peace, while corrupt leadership brings a distraction. Sinasabi, righteousness exalts a nation, and sin is a reproach to the people. Kaya nga, bilang mga Kristiyano, ay meron din ho tayong panawagan na maging mabuting stewards ng binigay sa ating karapatan ng ating konstitusyon, at kailangan ho natin gamitin ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng ating karapatan at paggamit po na ito ng tama. So the key principle is good governance po is really rooted in righteousness, justice, at ang servant leadership na hinahalal po ng taong bayan. Kaya po kung hindi pa po kayo nag-iisip kayo kung kayo magpa-participate o hindi, simulan niyo na hong pag-aralan ang mga bagay na ito. Kasi bandang huli, tayo po ay we are accountable first and foremost sa ating Panginoon sa binigay niyang karapatan sa atin. Now, at attorney, no, maganda rin na bigyan din natin ng emphasis doon, ano, kasi minsan parang naihihiwalay natin ang government or ang state, ano, na parang secular yan eh. Yes. 'Di ba? Kaya nga sabi may separation daw of church and state eh. So, pero that's another discussion, ano. Pero ang ganda nung sinabi mo na bilang mga mamamayan, ma-recognize din po natin na hindi po ito likha ng batas lamang.
kung hindi ito po ay sa Panginoon ang galing. In fact, pag binasa pa rin natin ng Isaiah 9:6, di ba? Lagi kasing nako-quote lang to pag Pasko. Pero, for a child is born to us, a son is given to us, the government will rest on his shoulders. No, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So, hindi po yan creation ng tao eh. Yan po ay di ba yan ay, pa rin, tama sabi mo, instituted by God. Kaya, hindi po ito dapat ay isang tabi pag walang bahala, sabihin na parang, yan eh, hindi naman yan sacred or something. It is from the Lord. And meron po tayong obligasyon na tungkulin na itaguyod po ang institusyon na ito na nanggaling sa Panginoon. Alalahanin mo naman po natin kung wala pong pamahalaan, walang order. Attorney, pag we are left on our own, so mangyayari sa lipunan natin, di ba? Tama po. Kaya nga, tama yung sinabi ninyo talaga. Agree ako dyan, Attorney Chona. Dahil, sinabi nga ho ng banal na kasulatan na ang Diyos daw ang siyang nagtataguyod ng mga kaharian. Sa Book of Daniel, sinabi niya na siya ang nag-i-install ng kings, siya rin nagre-remove ng kings. Ibig sabihin, pero hindi niya tayo tinatanggalan ng accountability at ng responsibility. Tandaan po natin yan. Bagamat ang Diyos ang siya naghihirang sa mga pinuno, pero hindi ho niya sinasabi na hindi ho tayo magpa-participate ng atin pong duty. Meron pa rin tayong pananagutan. Dahil sinabi po mismo yan ng Proverbs 29 verse 2, when the righteous are in the authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Kaya nga po sa atin, kaya ho, dapat ini-ensure natin, pinag-aaralan natin, kinakampanya pa natin kung kinakailangan, ha? Kasama ho yan, hindi ho yan masama. Ang mga taong karapat-dapat na alam ho natin na karapat-dapat. Yes. At in fact, gusto ko rin sabihin, kung sila ay mayroong kakayanan at meron po silang oportunidad na mamuno at kaya po nila at sila po ay meron hong maaring ibahagi sa taong bayan, leadership and integrity, it's also integrity, and it is therefore also your duty, it's your call na ipresenta mo rin ang sarili mo, no? That's ang isa sa mga bagay yan, yung mga tao na tinatawag ng Diyos sa ministry ng civil government. So meaning, at the very least, voting is not just a right, it is a moral and a civic duty pa sa bawat isa sa atin. Ayan, ha? Duty po natin. Kaya ho, hindi lang tayo nag-pray, pero at least we exercise our duty to vote. Yan po, okay? So sinabi nga po na kailangan daw natin, naalala ko ang speech ng isa sa pinakamahusay na presidente ng Estados Unidos dati, si Abraham Lincoln. Ang sinabi niya is we need to establish a government of the people, by the people, and for the people. In fact, ito po ang espiritu din ng ating constitution, nung sinabi ng ating preamble na we are imploring the aid of the Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessing of independence, democracy under the rule of law, and the regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. So, ibig sabihin, yun ang nais natin, to establish a government that will embody these wonderful ideals. Kaya mahalaga na ang ating participation in shaping government policies at ang atin pong bayan. So, your consequences po ng iyong tamang pagboto, malaki po. Maaari yan ho ang magpapanalo. At may consequences din po ang apathy. Ibig sabihin yung ayaw ng makialam, ayaw ng mag-participate. Indifference, no? Hayaan mo na sila, go with the flow. Diyan po pumapasok ang corruption, poor governance, at weak institution. Isipin nyo na lamang, mga kaagapay, kung ang bawat isa sa atin ay mag-uusap-usap, mag-exchange notes, magpipray, at
magboboto at kung kinakailangan, ikinakampanya pa ang tamang mga tao. Huwag lang tayo mag-aaway-away ha, kasi Yes. everybody is entitled to their own opinion and to their own preferences. In fact, minsan akala nyo nag-aaway-away kayo kasi differences of values. Akala nyo kasi ikaw gusto mo ng masama, ako gusto ko mabuti. Sabi naman ng kabila, hindi, yung kandidato mo ang masama, pero yung kandidato ko mabuti. Iba naman pala ang inyong alam. It's a difference of facts pala. Yes, no? So, kaya it's yes. very important for us na magkakasama, nag-uusap-usap at nag-exchange ng notes para kinikilatis natin mabuti. Oo. Sino ba itong Sinusuri mga to? talaga, ano? Yeah, and that's Oo. part, no? Yes. Parte po yan ng tinatawag po natin ng proseso ng ating paghalal ng ating pong mga leaders. Huwag lang po tayong apathetic. Ibig sabihin, wala Yes. po tayong pakialam. At alam mo, attorney, siguro tingnan na rin natin sa ganitong perspektibo. Isa lang naman po yung bansa natin. Wala naman yung ibang magmamalasakit dito kung hindi tayo. At hindi aksidente na tayo ipinanganak ng mga Pilipino. Merong layunin ang Diyos kung ba't po tayo nilikha na Pilipino at tayo naririto sa Pilipinas. Hindi po ba? Kung kaya't talagang make it our own. Hindi ba? Na pagmalasakitan po natin at yaman din lamang binibigyan po tayo ng ganitong kapangyarihan na ating piliin at ihalal yung mga nararapat ng mga opisyal na maglilingkod sa ating bayan, gamitin po natin yung karapatan na yun na binibigay sa atin. Ngayon, attorney, doon naman sa legal basis mismo nung halalan, so ano ba ang bakit nga ba merong ganito? Ito pagkilala, nabanggit mo kanina, no? Ang ganda-ganda na binigay muna ang biblical foundation for government, and even governance. So, ngayon po, dito naman sa ating konstitusyon, merong binabanggit tungkol doon sa pagkilala sa karapatan natin na pumili maghalal ng ating mga opisyal. So, ito daw po ay right to vote is a constitutional right. But it comes, of course, with legal qualifications and restrictions. Ganun naman lagi sa batas, attorney, hindi ba? May ibinibigay na karapatan, pero may responsibilidad din tayo. Meron tayong tungkulin. Hindi po basta sumisigaw tayo ng karapatan. Pero, teka muna, meron hong kalakip na tungkulin yan at obligasyon na dapat ho nating gampanan. So, ang sabi sa constitutional provision doon sa basis ng ating suffrage o yung karapatan para tayo ay maghalal ng ating mga pinuno, Article 5, Section 1 ng ating Constitution sabi, suffrage may be exercised by all citizens of the Philippines. Kaya po naririnig niyo, may mga Pilipino tayong kababayan nasa ibang bansa, hindi ba? Absentee voting na tinatawag, ibig sabihin wala sila rito, pero maaari silang bumoto, hindi ba? Bagamat sila'y nasa ibang bansa kasi Filipino citizen sila. Pero ang sabi rito, dapat hindi sila disqualified by law. Di ba? At least, ito ang pamantayan. Sino ba ang pwedeng bumoto? Dapat at least 18 years of age. So ano para? Dapat resident kayo ng Pilipinas for at least 1 year. At doon din daw po sa lugar na kung saan kayo ay boboto at least 6 months immediately preceding the election bago daw maghalalan. Katulad ngayon, May 12. So dapat 6 months before May 12, kayo po ay nakatira na, resident ng lugar kung saan kayo boboto. Ayan. So, yan po yung mga qualifications ng isang voter. So, ano naman daw? Sino naman daw ang disqualified? Ito yung mga qualifications. Sino ang disqualified? Sino yung hindi pwede? Hindi pwede. Those sentenced by final judgment for crimes involving moral turpitude. So, meron pala mga pinagbabawalan ang batas na makaboto. Ito daw yung mga final judgment So talagang tapos na yung mga appeal, tapos na yung mga motion for reconsideration, final judgment. At ito ay mga krimen involving moral turpitude. So murder, rape, robbery, kidnapping, yes, pagnanakaw, yan. Kasi daw po, it goes into the, moral character ng tao, no? Yeah. Kung kaya, inherently dishonest, evil, or vicious. Yes, so disqualified, Until, pero of course, meron ding exception kung
ma-restore yung kanyang civil rights. So, depende po kung doon sa sitwasyon. Ngayon, meron din pong disqualified pa those who are declared insane. Yung talagang meron pong problema sa pag-iisip na wala po siya sa posisyon para siya ay makagawa ng isang matalinong desisyon patungkol dito sa paghahalal ng ating pinuno, or diniklara siyang incompetent by a court. So maraming instances yan. Unless meron deklarasyon na incompetent ka, hindi ka pwedeng bumoto. Yan ang mga disqualifications. Ngayon, COMELEC, ayan, attorney. Nakakalungkot kasi ito ay naging viral noong nakaraang mga linggo, na kung saan meron isang contestant sa isang TV show na ang tanong sa kanya is about COMELEC. Hindi niya alam yung COMELEC. So, hindi niya masagot yung tanong kasi nga hindi niya naintindihan kung ano yung COMELEC. So, na-surprise ang mga host at dahil dito ay nagbigay ngayon ng malaking question sa ating mga mag-aaral. Hindi nila naunawaan ano ba ibig sabihin ng COMELEC. COMELEC po it stands for Commission on Elections. Yeah. Yun po yung abbreviated na tawag doon sa isang constitutional body. Ibig sabihin nilikha po ng konstitusyon ang COMELEC or Commission on Elections. So Article 9 letter C ng ating Constitution nakalagay, the Commission on Elections shall enforce and administer all laws and regulations relative to the conduct of an election, plebiscite, initiative, referendum, and recall. So ano po ang ayan, ito, dapat malaman natin ito para wag naman po tayong magaya doon sa isang kabataan na hindi niya naunawaan. Pero buti na lamang may intervention nangyari. Alam mo bang pinabisita siya sa COMELEC? At dahil doon ay pinakilala sa kanya kung ano ang COMELEC, ang ginagawa nito, etc. So, pero dito pa lang makinig lang kayo rito, matututunan nyo na po ang sabi, role and authority of COMELEC. So, sabi nga, i-enforce lahat ng batas, lahat ng may kinalaman sa halalan. Ngayon, anong function niya? Supervise voters registration. So, ayan, di po ba, may panahon na ibinibigay sa atin. Ako, baka minsan di natin napapansin meron paulit-ulit yan, regularly, merong voters registration. Kasi merong mga nag-18 years old. Merong nagko-qualify, nagiging resident ng Philippines for 1 year, naging resident dun sa lugar na kung saan boboto ng 6 months. So, dapat po talaga may regular voters registration at dapat i-prevent din yung fraudulent registrations. So, merong mga flying voters, botante na pala doon sa kabila, lilipat doon sa ibang lugar, magpaparehistro muli as botante. So, iyan po, sinusupervise lahat yan ng COMELEC. Ano pa po? Ensure orderly and fair elections. So kinakailangan po ay talagang pangunahan po iyan ng isang constitutional body katulad ng COMELEC na maging maayos, mapayapa at patas ang naging halalan, credible ang naging halalan. Mahalaga po iyan kasi kung meron duda, hindi po magkakaroon ng matiwasay na pagpapatupad ng batas ng mga mahahalal na mga opisyal. Maging yung kanilang termino ay mapuput in question. Hindi nila magagampanan yung tungkulin nila dahil maraming magko-question sa kanila. Kaya mahalaga ang credible, honest, clean, fair elections. Ano pa po? Investigate and resolve election-related disputes. And attorney, dinidetermine din nila yung mga hotspots, Yeah. May mga lugar na mayroong election-related violence. At kinakailangan din po sa tulong ng law enforcement agencies, i-identify ito ng COMELEC para po naman ma-secure yung lugar na yon at mapanatili ang kapayapaan at proteksyonan ng ating mga mamamayan. So ano pa po? Yun daw bang mga COMELEC decision? Di ba? Meron kasi parang, di ba, quasi-judicial body rin sila. May mga nagko-question, may mga disqualification cases. Habang ngayon, habang tayo nagdi-discuss nito, meron ng mga disqualification cases sa ilang mga kandidato. Sabi, nuisance lang yan So, ang COMELEC din po ang magdedetermina bilang isang quasi-judicial body kung ito bang mga submit ng kanilang mga certificate of candidacy ay dapat nga ba at kwalipikadong maging mga kandidato natin. So, meron pong karapatan ng COMELEC na magdesisyon at ang kanilang desisyon kung kukwestiyonin pwede rin po sa Supreme Court po naman dudulog
para po naman sa mga question Questions patungkol of law. sa questions of law lang na may kinalaman sa desisyon po ng COMELEC. Tama. So, ibig sabihin, ang COMELEC, bagamat sila ay independent, constitutional body, pero pagdating sa interpretation ng ng Yes. application ng batas at constitutional provisions, ay maaari pong suriin ng Supreme Court. No? Yes. Mga bagay niyan. At maraming mga pagkakataon na nakita rin natin na nag-reverse ang Supreme Court Oo. sa ilang mga Yes. decision mismo ng COMELEC. Okay. So, doon naman tayo, attorney, siguro sa ilang mga key legal provisions on Ayan, election. So, kanina yes. na-discuss natin ang legal basis natin for election at ang mga role po ng ating Commission on Election. So, ano ba yung mga legal provisions natin na kailangan natin malaman patungkol sa election? Dahil para malaman natin na ang Philippine Election Laws ang siyang nagsisafeguard ng voting process at ng karapatan ho ng mga voters. Safeguards the voting process and the voters' rights. So, ang una at basic po na batas dyan is yung Omnibus Election Code o ang Batas Pambansa 881. Ito po yung nagpo-provide ng conduct of election at iba pang mga reforma na ginawa noong mga panahon na yan. So, ang Omnibus Election Code po ang siya nag-govern ng entire electoral process. So, kung gusto niyo maintindihan at maging bihasa po kung kayo kandidato, kayo ay tumutulong sa sino mang kandidato, ay maaari hong basahin yan. Omnibus Election Code. So, sila po, dyan humingi nyo mababasa ang voters registrations, ang kanilang qualifications, dyan nyo rin po makikita ang iba't ibang mga election offenses and penalties. Katulad ng vote buying, election fraud, at ang iba pa hong mga pinagbabawal na mga activities during sa isang election. At syempre, ang campaign rules and prohibited acts. Dapat paalalahanan tayo dahil minsan kabit ng mga poster sa mga pinagbabawal na lugar. Correct. At makikita rin natin, meron din mga limitations yan pati sa paggamit ng mga media platforms. At ngayon ay pati ang Facebook, Instagram o social media pages, platforms at pages po mismo ng mga official party list groups ay kinakailangan nirehistro na rin yan sa COMELEC. Dahil ito ay nagiging sources din ho ng kanilang pangangampanya at minsan gusto nila malaman official ba itong page na to o hindi ba official ang page na ito. Yes. Okay, so ang meron pa rin tinatawag tayo na Republic Act 8189. So bukod pa po ito sa Omnibus Election Code, ang Republic Act 8189 ay ang tinatawag po na Voters Registration Act of 1996. Ayan na. So dalawa na po yung batas na ating nabanggit. Yes. Ito naman, doon mismo sa Section 5 ng batas na doon, sinasabi po doon na ang registration ng mga voters shall be conducted daily in the office po ng election officer during regular hours. So, ibig sabihin, pwede po kayong magrehistro, hindi lamang po kung deadline na ng magrehistro, tsaka ka magre-rehistro, kaya nagkakagulo kasi last day. Haba ng pila. Pero ang totoo po niyan, daily po, araw-araw ay maaari ho kayong magrehistro doon po sa opisina po. At hindi ho totoo na sinasabi po na ngayon ay sarado na ang registration. Ibig sabihin, hindi na ho kayo makakaboto marahil doon ho sa darating na eleksyon, doon ho sa lugar na inyo pong pinagre-rehistrohan pa lang ngayon. Kasi kanina nga sinabi ni Attorney Chona na requirement sa mga boboto ay dapat ikaw yung residente ng locality at least 6 months before the election. Kung ikaw ho ay nakarehistro sa iba pong lugar at ngayon ka pa lamang magpaparehistro dito sa lugar na ipaglilipatan, ay maaari ka hong irehistro pero hindi na po for this coming election. Sa darating na pong election. Bagamat
sinabi ho sa batas ay daily po, no, maaari ho kayong magrehistro. Ngayon, doon rin ho sa Voters Registration Act, ni-establish din po doon ang continuing voters registration at tinatawag po natin, pinoprotect din po ang karapatan po ng eligible Filipinos to be included in the voters list. Okay? Yes. So, paano po ang isang voter mag-verify po ang kanilang registration status? Ay, meron na rin po tayo ngayon sa COMELEC natin na online verification at mga at sa atin din pong mga local election offices. Minsan lang nagrereklamo ang iba lagi daw down ang system at hindi daw na-check. Pero meron na ho silang online verification system dyan. Kung hindi naman ho, pumunta na lang po kayo doon sa inyo pong local election offices. Yes. At ngayon, bigyan daan naman natin, attorney, ano ba yung mga issues sa Philippine elections? Actually, marami yan. Pero, piliin lang natin yung mga maha-highlight natin ngayong araw na to. So, hindi natin maiaalis. Meron talaga mga challenges dyan sa voters registration, at may mga election fraud na dapat talaga nabigyan ng pansin at ito ay tukuyin, ito ay i-deal natin kasi lalo na ng COMELEC kasi kailangan ma-ensure, masiguro ang isang malinis at credible, honest na election. So, ano ba ang isang issue? Yun voter disenfranchisement. So madalas natin naririnig yan, na-disenfranchise yung mga botante roon, etc. So ano po ba talaga yung issue na yun? Kasi po maraming mga eligible voters o yung mga maaari talagang bumoto dahil tama ang edad, tama naman na resident ng Pilipinas, tama namang residente rin ng lugar kung saan siya boboto, pero may mga parang irregularidad. Halimbawa, meron palang error, may mali doon sa voters list. Kaya alam nyo, ang maganda sinabi ni attorney kanina, i-check po kaagad yung kaya nga po online verification. Gawin po natin bago maghalalan. Or kung hindi nyo makita yung name po ninyo doon, mas mabuti po na bigyan natin ng oras, punta po tayo sa isang local, COMELEC office, madalas naman yan, nasa City Hall lang din naman yan, nasa vicinity, kung saan ma-check po natin exactly, nandun ba yung pangalan natin. Kasi po ang hirap, attorney, lagi itong nangyayari. Tuwing araw ng halalan, pupunta yung mga tao doon sa presinto kung saan sila bumoboto. Pag hinanap yung pangalan, wala roon. So doon pa lamang po, nagkakaproblema na nauubos yung oras po ninyo. At doon yung pag hindi kayo nakaboto, yun po yung sinasabing disenfranchisement. Hindi po nyo na-exercise yung right ninyo to vote kasi wala yung name nyo doon sa listahan. Kaya po ang aming payo sa ating pong lahat, make sure na nandun po yung pangalan natin sa listahan bago maghalalan. So ano pa po, meron minsan improperly disqualified siya. So dapat to, kaya malalaman mo yung mga yan beforehand Kaya maganda mag-verify ka agad. Ito naman ang mahirap, attorney, kung may intimidation. Sa mismong araw ng halalan, at hindi lang intimidation yung ating nababalitaan, attorney, meron ding hindi na pabobotohin, wag na kayong aalis ng bahay, diba? Parang kami nang bahala. Hindi mo alam ngayon kung ano ba yung sila na bahala, hindi ba? Pero na-disenfranchise kayo kasi hindi kayo talagang pumunta sa presinto para bumoto ng inyong gustong ihalal na opisyal, kumbaga pinigilan kayo, So pagka either in-intimidate kayo, tinakot o anuman, yan po ay voters disenfranchisement. Hindi kasi kayo nakaboto Ayan. So anong legal remedy? So sabi po sa Section 9 ng RA 8189, ang voters po ay maaring dumulog, at mag-file ng complaint kapag po yung pangalan ay unlawfully removed from the voters list. At sino ang may jurisdiction? COMELEC pa rin. Has the jurisdiction to hear and resolve these complaints. Kaya nga po dapat talaga, katulad sinabi Attorney Jeremiah, beforehand, mag-verify tayo. Kasi po, on the day of the election, paano naman po wala ng panahon para questionin pa at maibalik ang pangalan natin sa listahan?
So yun po yan. Oh. Ano pa, ang ibang irregularities. So meron po na pagmamanipula sa pamamagitan ng, yun na nga nabanggit natin kanina, flying voters. Ano ba yung flying voters? Hindi lumilipad Hindi. Yes. Oo. Pero lumalabas po na siya ay botante sa isang lugar at siya rin ay botante sa isa pang lugar o iba pang mga lugar. Oo. Ay bawal naman po yun. Kasi lahat tayo pantay-pantay. Isang boto lang tayo sa isang lugar kung saan po tayo residente. So, ano pa raw? Ito yung dead voters. Mga namayapa na mga kaanak natin, mga mamamayan, pero nandun pa rin sila sa listahan. Kaya sabi nga ng iba, attorney, buti pa kanya yung namatay namin kamag-anak, nandiyan pa sa listahan. Ako nabuhay, wala ako. Wala. Grabe, no? Diba? So, yan po, yan, sa atin yan, attorney rin, na, syempre may mga kaanak tayo na namayapa na, ditingnan natin, baka may nandun pa nga pala sa listahan, dati pagbigay alam natin, nagtanong ako dati, sa COMELEC, local office, sabi nila, pwede naman, attorney, na parang susulat lang, ay pagbigay alam sa amin na itong botanteng ito ay namayapa na, i-attach lang yung death certificate. Kopya para matanggal nila sa listahan. So, sino pa? Meron din palang fake voters. Kung may fake news, may fake voters din po. Ito yung mga gumagamit ng fake identities. Nako, attorney, actually, yan para kailangan masabihan din natin ang ating mga kaagapay. Pag meron mo kayo silang naispatan na mga tao at alam nila na hindi naman talaga yung botante, pwede nilang ipagbigay dun sa election officer ng mga teacher na nagbabantay. Pero ang gagawin kasi nila dyan, attorney, in-note nila yan. Hindi nila pwedeng pigilan yan na hindi bumoto. Pero maglalagay sila ng notation na merong nung bumoto itong taong to, may nagrereklamo sa kanya kasi maaari yung maging basis ng tinatawag sa recount. At pwede nilang maging basis yan. Tama. Na ilan ang nagprotesta, ilan ang mga protested votes at voters. So, tama yun. Mahalaga yan on the day of the election, pero hindi naman ipapatigil ang election kasi bawal rin yung ipatigil. Pero inonote po nila. Yan, oo. At it makes a difference. Well, kasi pag ninote doon yan, make sure na ninote nila. Kasi nga, pag nagkaroon ng ganyang recount, importante po yan. Kaya kailangan din na mapagmatiyag din tayo. Obligasyon din po natin at responsibilidad bilang mga mamamayang Pilipino. So, ito ang legal safeguards naman, attorney. So, bagamat sabihin natin, nagiging creative din, ilang kababayan natin, na dito sa in terms of halalan at sa pag-exercise ng right of suffrage, meron namang safeguards ang batas. So, Omnibus Election Code, Section 261, letter Y, sabi, it criminalizes multiple registrations. So, dapat ipagbigay alam natin kasi bawal po yan. So, meron din po tayong tinatawag na mandatory biometrics voters registration. So, naalala niyo ba yan? Na kailangan bumalik tayo sa COMELEC office, doon sa ating mga syudad, sa ating mga munisipalidad kung saan, kailangan po tayo mag-biometrics. Yan po ay sa RA 10367. So, nire-require po yung biometric validation kasi syempre, fingerprint yan . Yan po ay para maiwasan nga ang panluloko, Kasi alam mo, galing lang talaga ni Lord, walang makakapareho yung thumb mark mo. Yung print na yan dyan sa iyong thumb. Hindi ba? Talagang kaya po meron biometrics. Ngayon, paano po daw nga ulit ire-report ang mga registration fraud o yung mga election offenses? Siyempre po, talagang sa COMELEC. Or, kaya nga may tinatawag, attorney, na election watchdogs. Ito yung mga nadidinig natin, NAMFREL, PPCRV, sila po ay recognized ng COMELEC na mga, kaya nga tagapagbantay din, kaya nga watchdog, election watchdog, tagapagbantay din po sila. Kaya kung may anomalya, pwede i-report sa kanila and pwede rin pong ipagbigay alam yan, of course, sa COMELEC para po ma-actionan. Yan. Kaya nga po, kulang na kulang ang ating oras para dito sa topic natin. Pero at least na itawid natin itong first topic natin dito sa ating What Every Filipino Voter Must Know.
a legal guide to the elections. So ngayon ay narinig po natin ang legal foundations ng ating Philippine election. Just to summarize lang, tandaan po natin na ang gobyernong sibil ay isa pong ministeryo ng Diyos po ang siyang nagtaguyod. At tayo po Yes. ay meron pong duty bilang mga mamamayan at mga Kristiyano din na itaguyod po ang tamang gobyerno at tayo po ay mag-participate sa pamamagitan ng pagboto. And let us Yes. be reminded, di ba, attorney, na we need to know our rights. Naintindihan natin ngayon kung ano ating mga karapatan, kinakailangan ho Yes. nating maging mapagmatsyag at i-report kapag meron pong fraud, irregularities. At ang sabi nga natin, sa ating pagpa-participate, we have to do it responsibly, with integrity, prayerfully, Yes. and with full of hope po, no? Na ang ating pagpili ng tamang leaders wisely ay based po sa ating alam kung ano po ang karapat-dapat ang makakabuti po sa atin. So, attorney, pag sa ating Yes. next episode, ano Oo. kayang Nako, masasabi kaabang-abang natin? din to, ha? Ito, choosing the right candidate. Ayan. So marami nagtatanong yan, attorney, na parang, so paano po, sino ba ang aming ihahalal, etc. So, of course, hindi naman po para sa amin yan na sabihin sa inyo this and that person. Hindi po ba? But, meron pong mga guidelines. Ano? Kaya Yes. abangan nyo po yan. Choosing the right candidate, legal and ethical standards. Importante po yan, ha? Kasi hindi lamang po panuntunan ng batas, pero panuntunan din ng moral at ethical ng mga pamantayan kung paano tayo pipili. So, paano ba natin i-assess ang ating mga kandidato? May red flags ba? Pati kandidato may red flags, no? So, sino ba yung mga parang tipong, mukhang hindi po yata ito sang-ayon doon sa mga pamantayan at mukhang hindi po ito makakapagrepresenta ng talagang interest ng mamayang Pilipino. So, kailangan intindihin din po natin ng election law sa qualification nila at sa mga disqualification Exciting, nila. no? So, Kaya yan, ganda talaga excited na po kami. Oo, ganda ng series pag-usapan natin dito yan. sa kung ano talaga, no, ang dapat malaman ng bawat Filipino voters at itong ating legal primer, no? So, abangan nyo, antabayanan po ninyo yan. Yes, at nagpapasalamat tayo of course sa FEBC, sa DZAS, sa pagbigay daan sa atin upang talakayin ang isang napakahalaga at napapanahon pong batas, mga may kinalaman po ito sa eleksyon, sa halalan. Kaya kung hindi nyo napakinggan ng buo, pwede nyo itong balikan. Reviewin muli ang ating face. Yes, lalo na. Para po naman hindi tayo na-caught unaware or uninformed sa mga mahalagang bagay na ito. So saan po nyo babalikan? Sa ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung meron ho kayong mga legal questions at concerns, mag-message lang po kayo sa aming Facebook page. At kami po ay dadako na ngayon sa atin pong oras na pananalangin. Panginoon, marami pong salamat, aming Ama, sa iyong pong pag-ibig sa amin, sa aming Panginoong Hesus, na inyo pong pinagkaloob, Panginoon, sa amin, Lord, to establish your kingdom here on earth, Lord, in our lives, Lord. Bagamat, Panginoon, we live in an imperfect world, Lord. We are led by imperfect people, Lord. We lead, Lord God, with the brokenness, Panginoon, sa aming kapaligiran, sa aming sarili, Lord. Pero salamat dahil ikaw ay tapat, Lord, and that you have promised that one day you will establish, Lord God, with finality, Lord, your kingdom here on earth, Lord God. Although, Lord, we strive, Panginoon, to manifest your justice, manifest your righteousness, Lord, sa aming pong buhay sa ngayon, Panginoon. But, Lord, one day, Lord, you have promised, Lord, that you would wipe away every tears, that you would bind up every wounds, Lord, that you will establish, Lord God, an eternal kingdom, Lord God, na ikaw mismo ang siyang
magbibigay liwanag, Panginoon, at wala na po, Panginoon, kahirapan, wala na, Panginoon, korupsyon, wala na kawayan, at ang iyo pong kalwalhatian ang siyang mararamdaman at makikita ng buong sanlibutan, Lord, at buong kalawakan. Salamat po, O Diyos. Dalangin po namin pagpalain mo ang aming bayan, ang aming leaders. Yes, Lord. Panginoon, na ikaw, Lord, ang mag-preserve, Panginoon, ng panawagan, Panginoon, ng aming pong bansa, Jesus Lord. name. Sa Jesus iyo po namin, tinatagubilin ang lahat ng pamilyang Pilipino. Amen. At ang pamunuan, O Lord, ng FEBC Yes, DES, Panginoon. yes, Ikaw, Lord, ang Lord. mag-bless, Panginoon. Patuloy, Lord, sa iyo pong pagkilos sa pamamagitan, Panginoon, ng buhay, Panginoon. Bawat isang Amen. buo, Lord God, ng Amen. ministeryong ito. Sa iyo po namin pinabalik ang kapurihan. Salamat, Lord, kay Atty. Chona, sa bawat isa sa Panginoon. Yes, Lord. Who is joining, Yes, Panginoon, this Lord. program. Yes, In yes. this we thank and pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. And amen. Salamat po, mga kaagapay, sa lahat ng mga tumutok sa radyo, online, via Facebook at YouTube, at sa Channel 185 sa Signal TV via GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Atty. Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales, nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa isa na namang very interesting topic on election primer. Kaya po samahan nyo kami, parehong oras, parehong himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.